usapan nyo? Ipapaabono sa rider yan? Oo. Magkano ito? Ha? Magkano? Magkano? Oo. 500 Tapos po ako mag-aabono nito? Ano, kung gusto magbibigay ng bayad dyan, hindi ko bibigay yan. Ibig sabihin, itong pipikapin ko. Oo, yan ang bibigay ko. Akala ko tao yung sasakay ko. Yun na nga mga tropa, may bago na namang galawan ng mga mababait sa paligid. Makalamang lang sa kapwa. Pero bago ang lahat, hayaan nyo muna ako magkwento kung paano nagsimula. Araw nga pala ito ng Biyernes at malapit na naman matapos ang duty ko. At pagkatapos nito, sasabak na naman ang inyong tropa sa biyahe. At sa mga hindi nga pala nakakaalam, sinasabayan ko ang aking biyahe sa paghahanap sa aking kapatid na 9 na taon nang nawawala. Bago ko ituloy ang kwento ko, ito muna ang impormasyon ng kapatid kong 9 years nang nawawala. Nang nawawala ang kapatid kong may kapansanan, may sakit siyang epilepsy at paralisado ang kanyang kaliwang bahagi ng katawan mula sa kanyang mga braso, kamay at maliit na bahagi ng kanyang mga binti. Tuwing hapon nag-uumpisa ang biyahe ko dahil ito lang talaga ang bakante ko at hanggang alas 12 ng madaling araw. Mahirap din kasi sagarin, baka bumigay ang katawan para may pangreserba din kinabukasan. At dito na rin ako maghihintay ng una kong booking, sana ako ay pala rin. Nag-top up na rin muna ako dito para tuloy-tuloy ang biyahe at sabay pasok din agad ng unang booking. Auto-accept din kasi ang gamit ko kaya mabilis. Wala rin kasi akong pili, kahit saan ako mapunta, importante makabiyahe ako at continuous ang paghahanap sa kapatid kong nawawala. Sayang din kasi ang oras kung matitenggal lang ako ng matagal, kaya okay lang sa akin kahit gurami o cashless man yan. Basta wag lang din buong biyahe para maski pagkain ay wala na ako. Bigyan mo rin ako ng cash para may panggasolina. Ang cashless kasi 2 days pa yan bago maging datong. Kawawa naman kasi ang mga alaga ko sa bahay. Fast forward na tayo mga tropa sa drop point ni sir. 109 pesos pa lang pamasahe niya. Dahil nandito na rin ako sa PITX, dagdag kaalaman na rin mga tropa, bawal nga pala tayo magsakay sa Office Tower 1, 2 and 3. Baka tayo ay matikitan. Sayang din kasi ang pagod natin sa buong maghapon. Kawawa ang pamilya natin kung wala tayong maiuwi. Sa Office Tower 4 tayo pwede magsakay at maghintay mga tropa. Kaya kung ang pasahero natin ay galing sa Office Tower 1, 2, and 3, ay paliwanagan na lang natin sila ng maayos. Medyo malayo din kasi talaga mula dito sa Office Tower 4, pero wala tayong magagawa dyan kasi yan ang sistema. At bago ang lahat, shoutout sa mga tropa natin kasundo dyan at lagi kayong mag-iingat. At ilang minuto lang ay nagkaroon na rin ako ng booking papuntang Baclaran at 68 pesos ang pamasahe niya. At mula nga dito sa may Baclaran ay si madam ang pasahero ko at dito ko na rin inumpisahan ang paghahanap ko. At kapag dito ka nga napadaan ay kailangan mo ng mahabang pasensya dahil halos wala nang madaanan. Nasa kalsada na rin kasi lahat, halos ang kanilang mga paninda. At ito sana ang dapat baguhin sa sistema tuwing pumapasok tayo sa mga subdivision kung saan nag-iiwan tayo ng mga ID natin sa gate. Kung pwede sana i-scan na lang ang mga ID natin instead na iiwan. Tulad ni madam, 2 km pa ang drop point niya mula sa gate kung saan ko iniwan ang aking ID. Kaya nagtatanong na ako sa guard kung may iba pang labasan kung sakali napasukan ako ng booking sa loob. Sayang din kasi ang gasolina kung saan mas malapit na ruta. Kaya no choice talaga kaming mga driver kundi bumalik. Hanggang sa nihatid ko siya ng ligtas sa drop point niya at 124 pesos ang pamasahe niya. Pag drop ko nga sa pasahero ko ay agad na rin ako pinasukan ng booking at si madam ang CS ko. Papuntang Makati, 185 pesos ang pamasahe niya, 200 pesos ang binigay niya. At mula dito ay may booking agad papuntang Quezon City. At mula dito sa Makati ay sisir ang pasahero ko papuntang Quezon City. EDSA ang ruta namin at maluwag at hindi traffic kaya banayad ang biyahe namin mula sa drop point niya at 300 pesos ang pamasahe. Kumain muna ako, alas 10 na rin kasi ng gabi, nagrarambulan na mga kuting ko sa tiyan. Nagbabaon din ako lagi ng pagkain mga tropa at tubig para kung saan man ako abutan ng gutom ay doon na rin ako kumakain. Mahirap kasi malipasan ng gutom at sobrang uhaw sa daan tulad ngayon mainit pa naman talaga ang panahon. Hindi ko pa nga tapos ang aking pagkain ay agad akong pinasukan ng booking galing Kulyat papuntang Litex. Kinuha ko na agad kasi sakto to para sa akin. Pero pagdating ko sa pick up point, ito ang hindi ko inaasahan. Nasa iba yung number? Anong usapan nyo? Ipapaabono sa rider yan? Oo. Ito? Maabonuhan ko? So, Oo. wala. Magkano ito? Ha? Magkano? Magkano? Oo. 500 usapan namin. At sa sitwasyong ito ay nagdududa na ako at alanganin kung kukunin ko ba o hindi. Ngayon ko lang kasi ito na-encounter na ako mismo ang mag-aabono na gaya nito. Panel board. Panel board ng ano? Ano, kung gusto magbibigay ng bayad dyan, hindi ko bibigay yan.
At hanggang sa nagdesisyon si kuya na hindi niya ibibigay kung hindi ito mababayaran. Kaya hindi na rin ako nakipag-usap sa kanya ng matagal, alang-alang na rin sa aking kaligtasan. Mahirap na rin magtiwala lalo na sa panahon ngayon laganap ang krimen saan mang panig ng Metro Manila at Quezon City. Mahirap nang matulad sa tropa nating sinaksak mismo ng pasahero niya at buti na lang hindi siya pinabayaan ni Lord. Kaya sa sitwasyong ito ay dali-dali na akong umalis habang kalmado pa ang sitwasyon at okay pa ang isip ni Manong. Nang nakalayo na talaga ako ay tsaka ko lang kinansel ang booking niya sabay diretso ng uwi. Bigla ko kasing namiss ang pamilya ko nang naimasmasan ako. Bumili na rin muna ako ng pasalubong para happy rin sa mga naghihintay sa akin sa pag-uwi. Pakiramdam ko tuloy parang ang saya-saya kasi nakaligtas na naman ako sa madilim na sitwasyon na tulad nun. Nabiguman ako sa paghahanap ko sa kapatid kong nawawala pero lubos pa rin ako nananalig sa taas na makikita rin kita. At ang aral dito ay huwag isugal ang kirampot na kita sa kapalit ng ating kaligtasan. Kapag masid, alerto at isipin lagi na may nagmamahal at naghihintay sa atin sa pag-uwi. Kaya hanggang dito na lang mga tropa, salamat sa pagsama. Hanggang sa muli!